for leading questions. Alam mo na, kung maniwala ang taong bayan, then it will pull me down sa aking pagiging kandidato. Pero if the people are bright enough and the people knows the truth and the real score, baka it will boost my chances. Either way nga, as I've said, pwedeng hilain ako pababa o pwedeng tulak ako pa. Pataas. Pataas. Sir, this week nagkaroon kayo ng privilege speech, inyong binatikos yung parang excessive use of force dito na naman sa pagsiserve ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy. 1 week na po, although may court, may pinalabas sa ang Davao Court, pero ang tinanggal lang po yung barikada para at least makakapasok po yung ilang Pero mga... tuloy pa rin yung yung operation, yung warrant, paghahanap. serving yung warrant eh. So sir, sa tingin nyo ba? History yan. The history of the Philippine National Police. Ngayon lang sila nag-serve ng warrant ng ganong kahaba, ganong katagal na service of warrant, no? History yan. Pero sir, ang sabi ng iba, para bumalik na sa ang kaayusan diyan sa compound ng Kingdom of Jesus Christ, kung sana lang daw sana na sumuko itong si Pastor Kibuloy at harapin yung mga reklamo laban sa kanya sa korte. Kung pwede nga sana, ako isa rin ako sa nananawagan na kung pwede lang para naman matahimik na yung lugar na yan at ang mga tao ay babalik na sa normal na pamumuhay, mga estudyante makapasok na sa eskwelahan, ay kung pwede lang, in-encourage natin na mag-surrender siya. Pero at the end of the day, it's his call. It's his call kung gusto niya mag-surrender or hindi. Dahil meron man siya sariling rason din bakit siya ayaw mag-surrender. So, sa kanya na yan. Kuya Bato, dati kayong Chief PNP, no? At taga Davao din, ano? Kasi nakita ko na nandun din kayo mismo sa Davao, eh. And after talking to the police, kay General Torre, no? Naniniwala kayo doon sa sinasabi nilang heartbeat? At naniniwala May mga kayo... tunnel down. Naniniwala kayo na nandun pa si Pastor Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ compound? Wala ko, dati akong si PNB. Dati akong, mga tauhan ko rin yan dati. Mga tao na yan. I am trying to extend to the fullest, to the longest yung aking imagination, no? Just to give them the benefit of the doubt. I'm just trying to give them the benefit of the doubt, but the obvious is becoming very obvious na talaga that they are violating the rules of court. Binabiolate nila yung pag-serve ng warrant, from warrant of arrest nagiging search warrant na at their own doing, no, without the court order. From service of warrant nagiging search warrant na, execution of search warrant, and from execution of search warrant nagiging house arrest na kasi yung mga tao doon sa loob hindi makalabas, yung tao sa labas hindi makapasok. So para at saka to the larger extent para expropriation of property, private property from private property of the KOJC, parang in-expropriate na ng gobyerno na kanila na yan. Pero without due compensation. Pero Senator, parang ang Department of Justice may binabanggit doon sa patakaran o batas tungkol sa pagsiserve ng warrant na hindi na daw kailangan yung search warrant. Kung kinakailangan daw gibain. Pwede daw gibain para ma-serve yung yung warrant of arrest. That is their interpretation. Pero pag sila rin pag ayaw nila yung ginagawa nila yan, may ibang interpretation din sila na pwede nilang gawin. Pag ayaw nila yung gano'n na very blatant na yung pagbabayulit ng batas, meron din silang pwede sabihin. Pero anong magawa nila? They are in government. They have to protect each other. Sir, yung abogado po ni Pastor Apollo Kibuloy at parang tagapagsalita ng KOJC, mukhang may condition na ibinigay sa Pangulo na
maglabas ng sulat na nangangako na hindi ibibigay sa US authorities si Pastor Apollo Kibuloy kapag ka sumurrender. So ano po ito? Takot si Apollo Kibuloy na ma-turn over sa US authorities kung saan meron din po itong mga kaso? Yan man talaga basically na yung that's the bone of his contention na yan ang ayaw niya na i-turn over doon sa Amerika. Yan man talaga. O kung dito lang sa local courts yan, parang ICC rin yan eh. Kung dito lang sa local courts, wala problema ho. Pwede tayong pwede natin harapin pero wag lang yung foreign courts. Yun ang parang yan yung ayaw ni Pastor Kibuloy. Pero as as rule of law, can Pastor Kibuloy request Impose condition. or put condition sa notice o dun sa kaso na kanyang kinakaharap sa Estados Unidos? Can they do that? Wala. Kung magkakaroon lang ng negotiation, hindi man demand yan. Hindi man yan demand. Kung parang kondisyonis, kunyari siguro, the way I see it, parang kondisyonis lang siguro yan na, hindi ko man kung nakausap pa si Pastor, si Attorney Torrio, tungkol dyan. Baka sinit lang yan was one of the conditions for Pastor Kibuloy surrender. Baka ganon yun. That's my assumption only. Hindi ko man siya nakausap. Baka ganon lang. Hindi demand yan. No wanted person can demand from authorities unless meron siyang hawak na hostage na nakatutok sa liig yung kutsilyo o kaya nakatutok sa ulo yung baril. I am demanding, kahit na wanted ako, I am demanding that you officers of the law lay down your arms. Otherwise, papatayin ko itong hostage na ito. Parang ganon. Hindi man yung ganon na demand. Parang conditionless na siguro para sa kung magkaroon ng negotiation for his surrender. Baka ganon lang. May assumption only. Going back to the earlier question, Kuya Bato, do you believe na nandun pa rin sa compound ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC si Pastor Kibuloy? Hindi ko talaga masabi. Hindi ko masabi kasi kung nandoon siya, dapat nahuli na eh. Matagal na ilang araw ng pulis niya, 3,000 na mga pulis ang Naghahanap. pabalik-balik na nagsisearch doon sa lahat ng nook and cranny of the Kingdom of Jesus Christ compound. 3,000 plus na pulis, ilang araw na nilang hinahanap, hindi pa rin nila makita. I am losing hope na andyan pa si Pastor Kibuloy. But the PNP is still clinging to that hope na andon pa. Pero kung ako yan, wala na, malaking gastos ng gobyerno eh. 3,000 na pulis, pinapakain mo dyan, araw-araw, para lang hanapin yung isang pastor. Na Kung kayo ang nagtatago Chief sa PNP batas. pa ngayon, Senator Bato, kung kayo pa ang Chief PNP, will you order pull out considering na napakatagal na nga yung paghanap? Yes, because I have to follow the rule of law. I have to follow the tamang procedure. Pero sir, kasi daw 30 hektarya yung lawak ng compound. May mga tunnel pa daw. May secret tunnel pa daw ho. So walang secret tunnel, sir. Bahala sila kung meron sila nakitang tunnel eh. Halughugin nila. Hindi basta pinapayagan hindi basta pinipigilan ng taga QJC na maghalughog dyan. Wala mang humaharang sa kanila. Hanapin. Pero, yun nga, kung ako naman, ako yung tao ng gobyerno, ako yung taga-gobyerno, I need results. Kung sige kayo sabi na andyan,